Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong bagong release ng ITEL. Ito ang S24. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong SIM ejector, warranty card, freebie na phone case, jelly case ito guys. Sa pinakaloob ng box, itong Type A to Type C cable. At ang huli, itong power brick. Pros na ito'y supported ng 18 watts sa ganitong presyo. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 23%. Na full ito ng 1 hour at 31 minutes. Itong na-unbox natin. Ito yung color na black. Available din ito sa white. Ganito ang appearance ng texture. Yung back panel design matte textured. Para sa akin, mas okay yan. Yung ganito, mas simple, di sobra-sobra yung design. Iwas ma-adjust din lalo pag yung kamay mo ay oily. Next, boot on na natin. Napansin ko, meron niya nakalagay na screen guard or screen protector. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display. Cons, 90Hz lang ang nandito. Ngayon kasi, nauuso na kahit entry level ay naka 120Hz na. Pero bumawi naman kasi naka punch hole screen. Sa screen body to ratio, ito yung common na medyo makapal yung chin. Isa ring napansin ko, yung phone makapal kumpara sa ibang ITEL na na-review ko pero hindi naman sobra. Sa Widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 13 version lang ang nandito. Supported din ito ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 5,699 pesos. Yung 8GB RAM itong na-unbox natin, meron niyang memory extension or fusion RAM na plus 3, 5 at 8. Na ang cons, yung flash memory nito ay eMMC. Mas madami kasing disadvantage ang eMMC versus UFS tulad ng mas mabagal sa data transfer at mas malakas sa power consumption kumpara sa UFS. Ang main shooter nito ay 108 megapixels sa 1440p. Parang tatlong camera modules ang nandito. Yung isa ay AUX lens or madaling salita ay decoration lang yan. Yung LED flash linagay rin dito para nga naman organized. Ito yung sample ng pictures. So video settings ang meron dito ay 720, 1080 at 2K resolution na meron lang 30 FPS, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang pros meron dito guys.
Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times, sa 10 times low quality ng image. Sa right side, nandito itong volume rocker. Sa ilalim nun, yung power button, slash on-off switch. Ito rin ang fingerprint scanner. Sa right side, itong SIM tray. Pros, triple card slot ang nandito. Sa ilalim naman, yung speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas, yung pangalawang speaker. So, dalawang speaker ang meron tayo dito. Ito yung tunog ng speaker. Napansin ko maganda yung speaker quality nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay Helio G91 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Dito na tayo sa last part, itong conclusion. Tanong natin, sulit ba para sa 5,699 pesos? Para sa akin, yes. Category talaga nito ay entry level, pero siksik naman sa specs. Di perfect, pero meron ka ng malaking storage, 8GB of RAM, decent camera, G91 na chipset. Malaki ang potential ng chipset na to pag tumagal or kung na-optimize na. Sa ibang sikat na brand yung ganitong presyo, 464 lang ang ma-offer sa'yo. Swerte na kung mas malaking storage. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.